Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay, at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong puso. Sa bawat pangakong binibitawan, may pusong umaasa. Sa bawat sakripisyo, may pag-ibig na sinusubok. Ngunit paano kung ang pag-ibig na inaasahan ay magbalat kayo bilang isang bangungot? At paano kung ang taong pinangakuan mong proprotektahan ay ang siya mo pang kailangang saktan? Ating pakinggan ang kwento ni Tala, isang bituing pilit na pinadidilim ng tadhana, at ni Alon, ang misteryosong hampas ng alon na yayanig sa kanyang buong mundo. Tala isang malamig na sampal ng mga papel de bangko ang dumapo sa pisngi ni Tala. Hindi masakit, ngunit mas mabigat pa sa 10 tunay na sampal. Nagkalat sa sahig ang mga resibo at billing statement. Mga puting ahas na gumagapang sa paanan niya. Wala nang natitira, Tala. Ang boses ni Doña Solara, ang kanyang madrasta, ay kasing talas ng bubog. Narinig mo ba? Naubos na. Dahil sa'yo at sa walang kwenta mong ama. Napayuko si Tala. Hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Hindi na naman bago ito, isip niya, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa loob ng 10 taon, mula nang pumanaw ang kanyang ama, ganito na ang kanyang buhay. Siya ang basurahan ng lahat ng kamalasan sa bahay na ito. Ate, anong gagawin natin? Malambing ngunit puno ng laso ng boses ni Sinag, ang kanyang stepsister, habang nakatingin sa refleksyon nito sa salamin. Pinupunasan nito ang kanyang perpektong kolorete. Paano na ang shopping trip natin sa Europe? Paano na ang bago kong kotse? Hindi siya tinitingnan ni Sinag. Para sa kanya, si Tala ay hangin lamang o mas masahol pa. Isang alikabok na kailangang walisin. Lumapit si Doña Solara at marahas na hinawakan ng baba ni Tala. Pilit itong itinatango. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Inutil na bata. Nanggigigil na, sabi nito. Utang mo sa amin ang buhay mo. Pinalamon ka namin, dinamitan ka namin. Oras na para magbayad ka. Pagbabayad. Paanong siya ang magbabayad para sa mga utang na naipon dahil sa pagsusugal at walang katapusang luho ng dalawa? Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Mama? Halos pabulong na tanong ni Tala. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Solara. Isang nangising nagpataas. Sa lahat ng balahibo ni Tala, may isang paraan, isang napakayamang lalaki. Si Alon de Gavi. Kailangan niya ng asawa. At ikaw ang ibibigay natin sa kanya. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Tala. Alon de Gavi. Ang pangalan pa lang ay kinatatakutan na sa buong Puerto Hiraya. Isang bilyonaryong walang nakakakilala sa tunay na pagkatao. Isang anino na bumibili ng mga kumpanya na parang candy. Sabi nila, isa siyang demonyo, malamig, walang puso. Hindi ko po kaya. Pagmamakaawa ni Tala, at sa unang pagkakataon, tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. At bakit hindi? Humalakhak si Sinag. Sa wakas ay lumingon mula sa salamin. Total, iyang pagmumukha mong kaawa-awa lang naman ang puhunan mo. Gamitin mo na. Si Sinag dapat ang pakakasalan niya. Patuloy ni Doña Solara, binitawan ng baba ni Tala na parang isang basahan. Pero ayaw daw ng lalaki sa mga babaeng kilala na sa publiko. Gusto niya ng simple, isang walang muwang, isang madaling kontrolin. Tumingin ito kay Tala mula ulo hanggang paa. Perpekto ka para sa kanya. Niyakap ni Tala ang sarili. Hinahanap ang init na matagal nang nawala sa tahanang iyon. Ang tanging nagbigay ginhawa sa kanya ay ang malamig na hibla ng kwintas na kabibe sa kanyang dibdib. Ang nag-iisang alaala mula sa kanyang tunay na ina. Hindi siya papayag. Ngunit kinagabihan, ipinakita ni Doña Solara ang isang kontrata. Isang kasunduan sa kasal. Pirmahan mo ito o bukas na bukas din,
Palalayasin kita sa kalsada. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabutin. Habang hawak ang ballpen, nanginginig ang kamay ni Tala. Tinitigan niya ang linya kung saan isusulat ang kanyang pangalan. Ito na, ang pagpirma sa kanyang sariling hatol na kamatayan. Isang buhay na impyerno kapalit ng isa pa. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang kanyang kwintas na kabibe at pumirma. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ni Tala ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang malamig at malawak na simbahan. Walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging siya na nakasuot ng simpleng puting bestida at ang abogado ni Alon de Gavi. Ito na ba ang kasal niya? Isang transaksyon sa isang lugar na dapat ay sagrado? Biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napalingon si Tala. Doon, nakatayo ang isang mataas na anino laban sa liwanag ng hapon. Dahan-dahan itong humakbang papasok. Ang tunog ng mamahalin nitong sapatos na katad-ang tanging maririnig. Habang papalapit ito, unti-unting nabubuo ang kanyang figura. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, perpekto ang pagkakatabas. Hindi makita ni Tala ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng anino. Ngunit nang tumigil ito sa harap niya, naramdaman niya ito, ang lamig. Isang nakakakilabot na aura na tila kayang magpayelo sa buong paligid. At nang sa wakas ay itinaas nito ang kanyang mukha. Sinalubong siya ng isang pares ng mga matang kasing dilim at kasing lalim ng karagatan sa hating gabi. Walang emosyon, walang awa. Tila isang kutsilyo ang mga tingin nito na tumatarok hanggang sa kanyang kaluluwa. Ito si Alon de Gavi, ang kanyang asawa, ang demonyong bumilis sa kanya. Walang nagsalita sa loob ng napakaluwag at napakalamig na kotse. Nakatitig lang si Tala sa bintana. Pinapanood ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw ng syudad ng Puerto Hiraya. Ang bawat kumikinang na gusali ay tila isang pangungutya sa madilim na hinaharap na naghihintay sa kanya. Katabi niya, si Alon de Gavi ay parang isang estatwang yelo. Hindi gumagalaw, hindi humihinga ng malakas. Ang presensya niya lang ay sapat na para punuin ang buong sasakyan ng isang nakakabinging katahimikan. Huminto ang kotse sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito nang walang tunog na parang bibig ng isang halimaw na handa silang lamunin. Pumasok sila sa isang mahabang daanan na napapalibutan ng mga perpektong gupit na halaman hanggang sa bumungad sa kanila ang isang mansyon na mas malaki pa sa isang maliit na palasyo. Moderno, gawa sa salamin at puting bato, at kumikinang sa ilalim ng libu-libong maliliit na ilaw. Maganda, ngunit walang buhay. Baba, utos ni Alon. Iyon ang unang salitang binitiwan niya mula nang matapos ang kanilang kasal. Sumunod si Tala. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng mansyon ay lumilikha ng isang alingaw-ngaw. Echo. Echo. Tila isinisigaw ng bahay kung gaano ito kawalan ng laman. Inihatid siya ni Alon sa isang malawak na silid sa ikalawang palapag. Ang kama ay kasing laki ng dati niyang buong kwarto. Ang mga bintanang salamin ay mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Isang perpektong tanawin, isang gintong hawla. Ito ang kwarto mo, sabi ni Alon na natiling nakatayo sa may pinto. Kwarto ko? Hindi ba dapat ay kwarto nila? Mag-asawa sila, hindi ba? Ngunit hindi naglakas loob si Talang magtanong. May mga patakaran sa bahay na ito. Malamig na pagpapatuloy ni Alon at naglakad siya palapit sa isang maliit na mesa. Naglabas siya ng isang pirasong papel. Una, lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ko. Kasama ka na doon. Napalunok si Tala. Ikalawa, huwag kang mag-iingay. Huwag kang magulo. Ayoko ng sakit sa ulo. Ikatlo, at pinaka-importante sa lahat, tumingin si Alon
nang diretso sa kanyang mga mata. Ang opisina ko sa dulo ng pasilyong ito ay bawal mong pasukin. Huwag na huwag kang lalapit doon. Tumangulang si Tala. Hindi makapagsalita. Nang akmang tatalikod na si Alon, biglang natigilan ang kanyang mga mata. Sa kwintas na kabibe na suot-suot ni Tala. Kumunot ang kanyang noo at sa isang saglit, nakita ni Tala ang isang emosyong hindi niya mabasa. Isang kislap ang kung ano man iyon, nawala rin agad. Itapon mo ang basurang yan. Utos niya, ngunit ang boses niya ay bahagyang nag-iba. Hindi na kasing tigas. Hindi iyan bagay sa asawa ng isang degavi. Mahigpit na hinawakan ni Tala ang kabibe. Hindi po. Alaala po ito ng nanay ko. Tinitigan siya ni Alon ng ilang segundo. Inaasahan ni Talang sisigawan siya nito o pilit na aagawin iyon. Ngunit hindi. Tumalikod lang ito. Bahala ka sa buhay mo. Nakahinga ng maluwag si Tala, ngunit agad ding nanikip muli ang kanyang dibdib. Habang papalabas na si Alon ng pinto, hindi niya napigilan ang sarili. Saan ka matutulog? Mahinang tanong niya. Huminto si Alon, ngunit hindi lumingon. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto at bawat segundo ay parang karayom na tumutusok kay Tala. Pagkatapos, umalis na ito nang hindi sumasagot. Isinara ang pinto ng marahan ngunit may bigat na nagsasabing wakas. Naiwan si Tala na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Doon, sa kanyang gabi ng kasal, sa kanyang bagong tahanan, sa tabi ng kanyang asawa. Hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot at nag-iisa. Yumakap siya sa kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Napaangat ang ulo ni Tala, umaasang may kaunting awa sa puso ni Alon. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay kasing blangko pa rin. May inihagis ito sa kama. Isang maliit, mumurahing cellphone. Gamitin mo yan para sabihin sa pamilya mong buhay ka pa, sabi ni Alon. Ang bawat salita ay parang yelo. Napatitig si Tala sa telepono, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa kanyang puso. Ngunit agad din itong pinatay ng sumunod na sinabi ni Alon. Pagkatapos nito, ayoko nang marinig na kinakausap mo sila. Malinaw. At tuluyan na siyang iniwan sa dilim. 1 linggo. 1 linggong parang 1 taon. Ganoon katagal na si Tala sa mansyon ni Alon de Gavi. Ang bawat araw ay pare-pareho. Gigising siya sa isang malaking kama, kakain ng mag-isa sa isang mahabang lamesa at maglalakad-lakad sa isang hardin na perpekto ngunit walang amoy ng mga bulaklak. Ang kanyang asawa? Nakikita niya lang ito tuwing umaga at gabi. Isang anino na dumadaan. Isang malamig na tingin, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Para siyang isang mamahaling muebles, isang palamuti sa bahay. Hindi asawa, ngunit isang umaga, nabasag ang nakakabagot niyang rutina. Ma'am Tala, may bisita po kayo. Magalang na sabi ni Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nagtaka si Tala. Sino namang bibisita sa kanya? Pinutol na ni Alon ang lahat ng koneksyon niya sa labas. At pagbaba niya sa grandiosong hagdanan, nakita niya sila. Ang kanyang personal na impyerno, si Doña Solara at si Sinag, nakaupo sa puting sofa na para bang sila ang may-ari ng lugar. Anak, tumayo si Doña Solara. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta ka na sa bago mong paraiso? Niyakap siya nito, ngunit ang yakap ay malamig at puno ng pagkalkula. Sinag, tingnan mo ang kapatid mo, sabi ni Doña Solara. Parang reyna na. Umikot ang mga mata ni Sinag habang tinitingnan si Tala mula ulo hanggang paa. Reyna nga, pero parang ang lungkot mo naman yata, ate. Idiniin niya ang salitang ate na may halong pang-iinis. Hindi ka ba masaya? Ang yaman-yaman ng asawa mo. Nasaan na ang mga alahas mo? Ang mga designer bag?
Umupo si Tala sa tapat nila. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Anong ginagawa ninyo dito? Siyempre, binibisita ka, sagot ni Doña Solara. Nag-aalala kami sa'yo at kailangan na rin kasi naming bayaran ang mga utang. Baka naman, pwede kang humingi ng kaunting tulong sa asawa mo. Ito na, ito ang tunay na dahilan. Pera. Bago pa man makasagot si Tala, isang boses na nagyayelo ang pumuno sa buong sala. Anong karapatan ninyong humingi ng tulong sa asawa ko? Napalingon silang lahat. Doon, nakatayo si Alon de Gavi. Kararating lang mula sa kung saan. Ang suot niyang business suit ay walang gusot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alon, iho. Biglang nagbago ang tono ni Doña Solara. Naging matamis na parang pulot. Kakamustahin lang sana namin si Tala. Tapos na kayo, sabi ni Alon. Hindi isang tanong, kundi isang utos. Dahil sa sobrang pagkabigo at kalungkutan, naglakas loob si Talang pumunta sa kusina kanina para ipagluto ang sarili ng ginataang kalabasa. Ang amoy nito, na nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang araw ng kanyang kabataan, ay kumalat sa hangin. Kumunot ang noo ni Alon nang maamoy ito. Ano? Yang mabahong pagkaing probinsya na yan? Tanong niya. Ang tingin ay nasa mga kasambahay. Itapon ninyo yan. Para na namang sinaksak si Tala. Pati ba naman ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa ay ipagkakait pa? Ipagpaumanhin mo na ang anak ko, Alon, sabi ni Doña Solara. Sinasamantala ang pagkakataon. Ganyan lang talaga yan, simple. Pero kung kailangan mo ng asawang mas presentable, mas sanay sa yaman, nandyan naman si Sinag. Hindi pinatapos ni Alon ang kanyang sasabihin. Naglakad siya papalapit kay Tala. Inaasahan ng lahat na papagalitan niya ito. Ngunit sa halip, hinawakan niya ito sa balikat at hinarap sa dalawang babae. Ang babaeng ito, sabi ni Alon. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. Ang simpleng babaeng ito ay asawa ko. Dala niya ang apelyido ko at lahat ng pag-aari ko ay pag-aari niya. Natigilan sina Doña Solara at Sinag. Maging si Tala ay hindi makapaniwala sa narinig. Kaya kung babastusin ninyo siya, pagpapatuloy ni Alon, ako ang binabastos ninyo. At ang isang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa akin, Doña Solara. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay tila nilalamon ang matandang babae. Yung mga binili kong bagay, ayoko nang pinakikialaman pa ng nagbenta. Isang sampal na walang kamay. Namutla si Doña Solara. Aalis na kami. Hinila niya si Sinag na ngayon ay nakatingin kay Tala na may purong pagkainggit at galit. Nang makaalis na sila, binitiwan ni Alon ang balikat ni Tala na para bang napaso. Ang init ng kanyang palad ay biglang nawala. Bumalik na naman ang yelo. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paalis ng walang imik. Naiwan si Tala na tulala. Gulong-gulo ang isip. Bakit? Bakit niya ako ipinagtanggol? Maya-maya, lumapit si Manang Elsa sa kanya. May dalang isang maliit na tray na may isang mangkok. Ma'am Tala, pabulong na sabi ng matanda. Napatingin si Tala sa mangkok. Iyon ang ginataang kalabasa na ipinatapon di umano ni Alon. Nakita ko po si Sir sa kusina kanina. Pagkaalis ng mga bisita ninyo, sabi ni Manang Elsa, may maliit na ngiti sa labi. Tahimik niya pong inubos ang lahat. Napatitig si Tala sa walang lamang mangkok. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok sa isang ritmo na hindi niya maintindihan. Pagkalito, pagdududa, at isang napakaliit, halos hindi maramdamang kislap ng pag-asa. Gulong-gulo, nagpasya siyang umakyat na sa kanyang silid. Ngunit pagdaan niya sa pasilyo, malapit sa opisina ni Alon, narinig niya ang boses nito mula sa nakabukas na pinto. Seryoso ito at puno ng galit. Imbestigahan niyo lahat ng transaksyon
ni Solara Rocaverde sa nakalipas na 10 taon. Gusto kong malaman ang bawat sentimong ginastos niya. Huwag kayong magtitira ng kahit isang bato. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol sa isang digmaan. Ang mga sumunod na araw ay naging mas nakakalito para kay Tala. Ang imahe ni Alon na ipinagtatanggol siya. Ang alaala ng inubos nitong ginataang kalabasa at ang narinig niyang utos nito sa telepono. Lahat ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang halimaw na walang puso o isang taong nagtatago sa likod ng isang nakakatakot na maskara? Sa kagustuhang takasan ang mga tanong na yon, nagsimulang galugarin ni Tala ang mansyon. Natuklasan niya ang isang malawak na silid-aklatan. Punong-puno ito ng mga libro mula sa hig hanggang kisame, ngunit natatakpan ng manipis na alikabok ang karamihan. Halatang hindi madalas puntahan. Para kay Tala, ito ay isang santuwaryo. Dito, maaari siyang magtago. Maaari siyang magbasa ng mga kwento ng ibang tao para makalimutan ang sarili niyang malungkot na kapalaran. Sa isang sulok, sa likod ng isang malaking estante, nakakita siya ng isang maliit na mesa at upuan. Dito, may kaunting init na pumapasok mula sa bintana. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng ilang mga libro, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Isang maliit na picture frame, nakasandal sa pader na halos natatakpan na ng alikabok. Kinuha niya ito at pinunasan. Ang nasa larawan ay hindi tao. Isa itong dalampasigan. Isang tahimik at payapang dalampasigan na may puting buhangin at isang malaking puno sa di kalayuan, pamilyar. Para itong ang dalampasigan sa kanilang bayan sa Baryo Amihan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang paglalaro sa buhangin, ang panghuhuli ng mga alimango, ang crash sa kanyang pagkatulala. Hindi niya namalayang nabitawan niya ang frame. Nagkabasag-basag ang salamin nito sa sahig. Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Isang boses na puno ng kulog at galit ang biglang dumagundong sa tahimik na silid-aklatan. Napatalon si Tala sa gulat at takot. Nakatayo sa kanyang likuran si Alon. Ang kanyang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ako, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nanginginig na, sabi ni Tala, habang pinupulot ang mga piraso ng bubog. Huwag mong galawin yan, sigaw ni Alon. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tala para pigilan ito. Masusugatan ka, tanga. Ngunit hindi ang sakit ng pagkakahawak niya ang naramdaman ni Tala. Hindi ang galit sa kanyang boses, kundi ang isang bagay sa kanyang pulsuhan, sa balat na dumidikit sa kanyang balat. Dahan-dahan, ibinaba ni Tala ang kanyang tingin. Doon, sa kanang pulsuhan ni Alon, na bahagyang nakalabas mula sa manggas ng kanyang mamahaling damit, ay may isang manipis at maputlang guhit, isang peklat. Parang huminto ang mundo ni Tala. Ang ingay sa paligid ay nawala. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. 10 taon na ang nakalipas. Isang mainit na hapon sa ilalim ng puno ng bayabas. Isang batang lalaking payat na umaakyat para kunin ang pinakapula at pinakamalaking bunga para sa kanya. Ang tunog ng nabaling sanga. Ang malakas na kalabog. Ang yak nito sa sakit. Ang pagtataranta niya habang tinatalian ng panyo ang nagdurugong sugat sa pulsuhan nito. Hiraya. Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Hindi, pabulong na sabi ni Tala, nanginginig. Hindi maaari. Naramdaman ni Alon ang pagbabago sa kanya. Sinundan nito ang kanyang tingin. Pababa sa sarili nitong pulsuhan. Nang makita niyang nakatitig si Tala sa peklat, bigla siyang namutla. Binitawan niya ang braso ni Tala na para bang napaso.
Mabilis pa sa 4:00 niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit, tinatakpan ng ebidensya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Tala dati. Pagkagulat, takot. "Wag na kitang makikita rito muli," sabi ni Alon. Ang boses ay naging mas malamig pa kaysa dati para pagtakpan ang panginginig. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim ng pasilyo, nakita ni Tala isang bahagyang panginginig sa kanyang mga balikat. "Magbihis ka, may pupuntahan tayo." Iyon lang ang sinabi ni Alon isang gabi, pagkatapos iabot sa kanya ng isang kasambahay ang isang malaking itim na kahon. Pagbukas ni Tala, tumambad sa kanya ang isang eleganteng evening gown na kulay hating gabi. Simple ngunit halatang napakamahal. Kumikinang ito ng bahagya sa ilalim ng ilaw na parang kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi niya gustong umalis. Ang alaala ng peklat ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Imposible. Pero paano kung ayaw niyang harapin si Alon? Ayaw niyang harapin ang posibilidad na yon, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang utos ni Alon ay batas. Dinala siya nito sa isang charity ball. Ang buong alta sosyedad ng Puerto Hiraya ay naroon. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Para silang mga manikin na kumikinang, nag-uusap at tumatawa, ngunit ang mga mata ay laging mapanuri at mapanghusga. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. O mas eksakto, kay Alon. At pagkatapos, sa babaeng nasa tabi niya, kay Tala. Narinig niya ang mga bulungan. "Sino yan? Simple lang. Parang probinsyana. Yan ba ang asawa ni Degavi? Akala ko ba?" Kawawa naman. Mukhang takot na takot. Naramdaman ni Tala na lumiliit siya sa bawat titingin. Gusto niyang magtago sa likod ni Alon, ngunit nanatili itong tuwid at walang pakialam. Hila-hila siya na parang isang tropeo. At sa gitna ng dagat ng mga pekeng na mamngiti, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Sinag. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na halos wala nang itinatago at nakakapit sa braso ng isang matandang mayaman. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapanuyang ngisi ang sumilay sa labi ni Sinag. Habang kumukuha ng inumin si Alon, nilapitan siya ni Sinag. Well. "Look at you, ate," sabi nito. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. "Nagmumukha ka ng tao. Bagay sa'yo ang maging alalay ni Mr. Degavi." "Sinag, wag dito." Pakiusap ni Tala. "Bakit? Nahihiya ka? Dati, ikaw ang tagapulot ng mga damit ko. Ngayon, nakasuot ka na ng damit na mas mahal pa sa kotse ko." Sabi ni Sinag. Lumalakas ang boses para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. "Pero alam mo, kahit anong isuot mo, basura ka pa rin." At sa huling salitang iyon, sinadya niyang madulas ang hawak na baso ng red wine. Tumapon ang lahat ng laman nito sa dibdib ng gown ni Tala. Napatili si Tala sa gulat at lamig. Ang magandang gown na kulay hating gabi ay nabahiran na ngayon ng isang malaking mantsa na parang dugo. Nagsimulang magtawanan ng mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Ngunit bago pa man niya magawa yon, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Alon. Nakita niya ang lahat. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kinuha niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, ipinunas niya ang mantsa sa dibdib ni Tala. Ang kilos ay hindi malambing, ngunit mayroon itong kakaibang posesibong paraan. Para bang nililinis niya ang isang bagay na pag-aari niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Sinag. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo sa buong impyerno. "Mag-ingat ka, Miss Roca Verde," sabi ni Alon. Ang boses ay mahina, ngunit dinig ng lahat.
Hindi lahat ng bagay na dinudumihan mo ay madaling linisin. Namutla si Sinag. Hindi pa tapos si Alon. Tumingin siya kay Tala. Sumayaw tayo. Pero, hindi na pinatapos ni Alon ang sasabihin niya. Hinila niya si Tala papunta sa gitna ng dance floor kung saan nagsimula nang tumugtog ang isang mabagal na kanta. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang ni Tala at ang isa naman ay mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Napilitan si Talang ipatong ang kanyang kabilang kamay sa balikat ni Alon. Ang lahat ay nanonood habang gumagalaw sila sa saliw ng musika. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Tala ang mamahaling pabango ni Alon. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito, nakabaligtaran ng malamig nitong reputasyon. Gampanan mo ng maayos ang papel mo, bulong ni Alon, sapat lang para marinig niya. Isa kang degavi ngayong gabi. Ngunit sa kabila ng paninigas ng kanyang katawan, may ibang naramdaman si Tala. Ang paghawak niya, ang paghinga niya, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ngayon. Naglakas loob siyang magtanong, bakit mo ginawa yon? Tumingin si Alon ng diretso sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng chandelier, tila nabasag ang maskara niyang yelo. Nakita ni Tala ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na pamilyar, isang bagay na nasasaktan. Dahil dala mo ang apelyido ko, sagot ni Alon. At walang sino man ang pwedeng dumihan ng pangalan ko. Malamig ang mga salita, ngunit ang init sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Alon si Tala sa pamamagitan ng mga security camera. Ang buong mansyon ay puno ng mga nakatagong kamera. Hindi para bantayan si Tala na parang isang bilanggo, kundi para protektahan siya. Para masigurong walang sinuman o anuman ang makakapanakit sa kanya sa loob ng mga pader na ito. Ito ang kanyang parusa. Ang makita siya araw-araw pero hindi siya malapitan. Ang marinig ang kanyang malungkot na pagbuntong hininga ngunit hindi siya maaliw. Kailangan niyang maging halimaw sa paningin nito para mailayo siya sa mga tunay na demonyo. Nakita niya ito kaninang umaga. May kakaibang sigla sa mga mata nito habang naglalakad sa hardin. Kumuha ito ng ilang mga ligaw na bulaklak, sampagwita na tumubo sa isang sulok, mga bulaklak na nakaligtas sa utos niyang pagpapatanggal ng lahat ng namumulaklak na halaman sa bakuran. Pumasok ito sa loob at inilagay ang mga bulaklak sa isang maliit na florera sa sala. Isang maliit na bagay, ngunit sa mundong walang kulay ni Tala, ang simpleng puting mga bulaklak na yon ay parang isang bahaghari. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti na 10 taon na niyang hindi nakikita ng malapitan. Naramdaman ni Alon na naninikip ang kanyang dibdib. Tala. Kailangan niyang sirain ang nangiting iyon para sa kapakanan niya, para sa plano. Pagdating niya ng hapon, sinadya niyang dumaan sa sala. Ang amoy ng sampagita ay agad na tumusok sa kanyang ilong. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga hapon sa ilalim ng araw, ng tawa, ng isang pangakong binitiwan ng isang batang lalaki sa isang batang babae. Kasabay ng alaala, dumating din ang pamilyar na pangangati. Nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Ang kanyang allergy. Nakikita niya si Tala na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro. Ang muka ay mas payapa kaysa dati. Ang puso ni Alon ay nagdurugo. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako sa gagawin kong ito. Nilakasan niya ang kanyang mga hakbang. Ang bawat yabag ay mabigat, puno ng pag-aatubili. Ano ito? Sigaw niya. Ang boses ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa kanyang intensyon. Napatalon si Tala. Ang libro ay nahulog
Mula sa kanyang mga kamay, ang payapang ekspresyon sa kanyang muka ay napalitan ng takot. Ang takot na si Alon mismo ang nagtanim doon. "Bibulaklak," nauutal na sagot ni Tala. Nakita ko lang po sa hardin. Hindi mo ba alam ang patakaran dito?" Sigaw ni Alon habang nagsisimula na siyang bahing ng sunod-sunod. Pinipigilan niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi lang dahil sa allergy, kundi dahil sa sakit na nakikita ang takot sa mga mata nito. Naglakad siya papunta sa florera. Kinuha niya ito. Ang ganda ng mga bulaklak ay isang insulto sa pangit na papel na ginagampanan niya. "Ayoko ng mga bulaklak." Sa huling sigaw na iyon, ibinato niya ang florera sa pader. Crash! Nagkalat ang mga pira-pirasong babasagin at ang mga kawawang bulaklak sa sahig. Ang tubig ay dumaloy na parang mga luha. Nakatayo lang si Tala, hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Ang maliit na pag-asang nagsimulang sumibol sa mga nakaraang araw ay dinurog niya ngayon, winasak na parang mga bulaklak sa sahig. Tumakbo ito, paakyat sa hagdan, papunta sa kanyang silid. Narinig niya ang pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Naiwan si Alon sa gitna ng sala, humihingal. Hindi lang dahil sa hirap sa paghinga, kundi dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Nang masigurong wala nang makakakita, napaluhod siya. Sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Kinuha niya ang kanyang inhaler mula sa bulsa at ginamit ito. Nang unti-unting lumuwag ang kanyang paghinga, ang sakit naman sa kanyang dibdib ang lalong sumidhi. Tumingin siya sa mga wasak na bulaklak sa sahig. Ang mga puting talulot na nabahira ng dumi, katulad ni Tala. Isang magandang kaluluwa na dinudumihan niya araw-araw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Patawad, Tala." Bulong niya sa hangin. "Patawad, malapit na." Pangako niya sa sarili. Kaunting tiis na lang. Matatapos din ang lahat ng ito. At sa araw na yon, sana ay mapatawad mo pa ako. Wasak, iyon ang nararamdaman ni Tala. Hindi lang ang pag-asa niya ang nawasak, kundi pati na rin ang kanyang espiritu. Ang bawat araw na lumilipas sa mansyong yon ay tila isang maliit na kamatayan. Ang insidente sa mga bulaklak ang huling patak ng lason sa isang baso na puno na. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang malito. Pagod na siyang umiyak. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama at nakatitig sa kisame, nagsimulang magkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Ang peklat, ang kinain nitong ginataang kalabasa, ang pagtatanggol sa kanya laban kay Sinag, ang galit nito sa mga bulaklak. Teka, biglang may naalala si Tala. Isang alaala mula sa napakatagal na panahon. Si Hiraya, bumabahing ng walang tigil dahil sa isang pumpon ng sampagwita na pinitas niya para sa kaarawan nito. Si Hiraya na may matinding allergy sa pollen ng mga bulaklak. Isang pangingilabot ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Hindi maari. Nag-umpisa siyang mag-isip pa ang pamilyar na dalampasigan sa larawan. Ang utos na imbestigahan si Doña Solara. Ang lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ngunit alam niya kung nasaan ang mga nawawalang piraso. Nasa likod ng isang pinto. Ang ipinagbabawal na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang opisina ni Alon de Gavi. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong pinatigas ng sakit at desperasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit ano pa man ang kahinatnan nito, hindi na siya maaaring mabuhay sa kasinungalingan at takot. Hating gabi, narinig niya ang pag-alis ng kotse ni Alon. Madalas itong umaalis ng ganito, bumabalik bago pa man sumikat ang araw. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, bumangon siya mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay maingat. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Lumabas siya ng kanyang silid. Ang pasilyo ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa mga bintana ang nagsisilbing gabay niya. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na nagbabantay. Nakarating siya sa harap ng pinto. Gawa ito sa matigas at maitim na kahoy. Mukha itong mabigat. Mukhang imposible itong buksan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Tulad ng inaasahan. Nagsimula siyang kapain ang paligid ng pinto. Umaasang may nakatagong susi. Wala. Nang akma na siyang susuko, napadapo ang kanyang mga daliri sa ibabang sulok ng pinto, sa kanang bahagi. May naramdaman siyang kakaiba. Isang uka. Hindi ito basta gasgas lang. Inilapit niya ang kanyang mukha. Pinilit niyang aninagin ito sa dilim. At doon, nakita niya. 2 maliit na hugis na inukit sa kahoy. Isang bituin at isang alon. Isang bituin at isang alon. Ang simbolo na lagi nilang iginuguhit ni Hiraya sa buhangin, sa mga puno, sa likod ng kanilang mga notebook, ang kanilang sikretong simbolo. Tala at Hiraya. Napasinghap si Tala. Napatakip sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hindi na ito coincidence. Hindi na ito isang laro ng isip. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa niya ang kanyang leeg. Hinubad niya ang kanyang kwintas. Ang kwintas na kabibe na bigay sa kanya ni Hiraya. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. May kung anong nag-udyok sa kanya. Isang instinct, isang bulong mula sa nakaraan. Inilapit niya ang dulo ng kabibe sa isang maliit na butas na malapit sa ukit. Ang hugis, perpekto. Magkasya ito. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ipinasok niya ang dulo ng kabibe sa butas at marahan itong ipinihit. Click! Isang mahinang tunog. Isang tunog na mas malakas pa sa isang pagsabog. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Bumukas ito. Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at amoy luma, na papel at kape. Ibang-iba ito sa inaasahan ni Tala. Walang modernong kagamitan, walang salamin at bakal. Sa halip, ang silid ay parang isang lungga ng isang taong nabubuhay sa nakaraan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa ibabaw ng isang malaking mesang gawa sa mahogany. Iginala ni Tala ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkalito. Ang isang buong pader ay natatakpan ng isang malaking corkboard. Ngunit hindi ito mga plano sa negosyo ang nakadikit dito. Ito ay isang web. Isang komplikadong web ng mga litrato, mga mapa, mga sinulid na nag-uugnay sa bawat isa. Nakalagay sa gitna ang mga litrato ni Doña Solara at Sinag. Mula sa kanila, may mga pulang sinulid na nakakonekta sa mga dokumento ng bangko, mga titulo ng lupa, at mga news clippings tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ng kanyang ama. Ito ay isang pader ng investigasyon, isang pader ng ebidensya, isang pader na sumisigaw ng isang salita, hustisya. Lumapit si Tala sa mesa. Doon, nakita niya ang mga bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na tirador na gawa sa sanga ng puno. Isang koleksyon ng mga makukulay na bato mula sa ilog ng Baryo Amihan. Isang luma at kupas na panyo na may borda ng letrang T. Ang kanyang panyo. Ang panyong itinali niya sa sugat ni Hiraya, 10 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang bawat isang bagay. Ang bawat isa ay isang piraso ng kanyang nawawalang pagkabata. Isang piraso ng kanyang puso. Sa gilid ng mesa, may isang notebook. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Alon. Ngunit hindi ito mga numero o business plans. Protektahan si Tala. Ilayo si Tala kay Solara. Kailangan kong bilisan. Nauubusan na siya ng oras. Tala, Tala, Tala.
Paulit-ulit na nakasulat ang kanyang pangalan na parang isang dasal, isang desperadong panalangin. At sa huli, sa ilalim ng ilaw ng lampshade, nakita niya ito. Ang bagay na nagpaguho sa lahat ng natitira pa niyang pagdududa. Isang maliit na silver frame. Sa loob nito, isang kupas na litrato. Isang batang babae na may malaking ngabangiti at suot ang isang kwintas na kabibe. At sa tabi niya, isang payat na batang lalaki nakatingin sa kanya na may pagsamba sa kanyang mga mata. Siya. At si Hiraya. Hiraya. Ang pangalan ay isang bulong na puno ng 10 taong pananabik at sakit. Bumagsak ang kanyang mga luha, tumutulo sa salamin ng litrato, nilalabo ang imahe ng kanilang masasayang mukha. Ang lahat ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Ang peklat, ang allergy, ang pagkaing probinsya, ang ukit sa pinto, ang mga alaala sa loob ng silid. Si Alon de Gavi, ang halimaw, ang demonyo, ay ang kanyang Hiraya, ang nawawala niyang kaibigan, ang batang nangako sa kanya ng habang buhay. Click! Isang tunog mula sa pinto. Biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Sinisilaw siya. Napapikit si Tala. Pagmulat niya, nakikita niya ang isang figura na nakatayo sa may pinto. Si Alon de Gavi. Ngunit ang mukha niya, wala na ang maskara ng yelo. Wala na ang galit. Ang nakikita ni Tala ay isang mukha na puno ng sakit, ng pagkabigla, at ng takot. Takot na nahuli na siya. Takot na nalaman na ni Tala ang lahat. Nakatitig sila sa isa't isa sa loob ng 1 minutong walang hanggan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Hawak pa rin ni Tala ang litrato. Tala, basag ang boses na lumabas sa bibig ni Alon. Hindi ito ang malamig at makapangyarihang boses ng bilyonaryo. Ito ang boses na nasa kanyang mga alaala. Ang boses ng kanyang kababata. Hiraya, sagot ni Tala. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pagkalito ay nagsama-sama sa iisang salita. Bakit? Ang salitang bakit, mula kay Tala, ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. 10 taon niyang pinaghandaan ang lahat. Bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon ay kinalkula. Ngunit hindi niya pinaghandaan ito. Ang makita ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Tala nang malaman nito ang katotohanan sa ganitong paraan. Tala, ako. Nagsimula siyang magsalita, ngunit walang tamang salita na lumalabas. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto. Hinarap niya ang babaeng minahal niya mula pa sa pagkabata, ang babaeng sinira niya para lang mailigtas. Bakit, Hiraya? Muling tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng pighati. Bakit kailangan mong magpanggap? Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Tumingin si Hiraya sa paligid ng silid, ang kanyang santuaryo, ang kanyang war room, ang kanyang testamento sa isang pangakong hindi niya kailanman binitawan, at nagsimula siyang magkwento. Flashback sequence, nagbalik sa kanyang isipan ang araw na umalis siya sa Baryo Amihan. Isang batang lalaking walang magawa, kundi ang panoorin mula sa malayo habang unti-unting nilalamon ng pighati ang pamilya ni Tala. Matapos mamatay ang ama nito, nakita niya kung paano naging halimaw si Doña Solara, kung paano nito ginawang alila si Tala. Babalikan kita, Tala, bulong ng batang si Hiraya sa hangin habang paalis ang sinasakyan nilang bus. Poprotektahan kita. Pangako. End of flashback sequence. Iyon ang pangako ko, Tala, sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag. Pero paano? Isa lang akong hamak na bata noon. Walang pera, walang kapangyarihan. Ikinuwento niya ang kanyang buhay sa ibang bansa. Ang hirap, ang pagtitiis, ang pag-aaral ng mabuti,
Ang pagsisimula ng maliit na negosyo na unti-unting lumaki. Ngunit sa bawat tagumpay, iisa lang ang nasa isip niya, si Tala. Nang magkaroon na ako ng sapat na yaman, bumalik ako. Pagpapatuloy niya. Pero huli na ang lahat. Lubog na sa utang ang mga Rocaverde. Kontrolado na nila ang buong buhay mo. Kung lalapit ako sa iyo bilang si Hiraya, itataboy ka lang nila palayo sa akin. O mas masahol pa, gagamitin ka nila laban sa akin. Lumapit siya sa pader ng ebidensya, kaya gumawa ako ng plano. Kailangan kong maging isang taong katatakutan nila, isang taong masakim at mas walang puso kaysa sa kanila. Kailangan kong maging si Alon de Gavi. Itinuro niya ang mga dokumento. Ako ang nagpautang sa kanila sa pamamagitan ng mga front companies. Ako ang dahan-dahang nagtanggal sa lahat ng kanilang ari-arian. Sinadya kong ipitin sila sa isang sitwasyon kung saan wala silang ibang pagpipilian. At ang pagpipilian na yon ay ako? Tanong ni Tala, hindi makapaniwala. Hindi, sagot ni Hiraya, umiling. Ang pagpipilian na yon ay ikaw, ang ibenta ka sa akin. Iyon lang ang paraan para makuha kita mula sa kanila ng legal at tuluyan, para mailayo kita sa kanilang kapangyarihan. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang bawat masasakit na salitang sinabi ko, ang bawat malamig na tingin, ang bawat araw na pinaramdam kong wala kang halaga, lahat ng yon ay parte ng plano. Tala, isang masakit, nakasusuklam na pagbabalat kayo. Kailangan nilang maniwala na isa lang akong malupit na asawa na bumili sa'yo para hindi sila maghinala na ang tunay na layunin ko ay ang protektahan ka. Itinuro niya ang mga ebidensya ng pandaraya ni Doña Solara. At para habang abala sila sa pag-iisip kung paano ka gagamitin para makakuha ng pera sa akin, ako naman ay abala sa pagkuha ng lahat ng ebidensya para tuluyan silang mapabagsak, para pagbayaran nila ang ginawa nila sa ama mo. At sa'yo. Lumuhod si Hiraya sa harap ni Tala. Isang kilos na hindi kailanman gagawin ng makapangyarihang si Alon de Gavi. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Alam kong walang kapatawaran ang sakit na idinulot ko sa iyo, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit maniwala ka sana, mas masakit para sa akin na saktan ka araw-araw. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Nakatitig lang si Tala. Ang kanyang isip ay sinisikap na tanggapin ang lahat. Ang halimaw na kinatatakutan niya ay siya palang anghel na tagapagligtas niya. Ang kanyang bilangguan ay siya palang kanyang kanlungan. Ngunit ang sakit na naramdaman niya sa loob ng mga linggong yon. Totoo yon. Ang mga luha. Totoo yon. Ang kalungkutan. Totoo yon. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Hiraya. Lumayo siya ng isang hakbang. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng pagmamahal at pagsisisi. Kung gayon, nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig. Lahat ng sakit kasama sa plano mo? Ang tanong ni Tala ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na walang madaling sagot. Tala tinitigan ni Tala, si Hiraya, hindi na si Alon, kundi si Hiraya, na nakaluhod pa rin sa sahig. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang salamin ng sarili niyang sakit. Oo, ang plano nito ang nagdulot sa kanya ng pighati. Ngunit ang plano rin nito ang magbibigay sa kanya ng kalayaan. Paano niya kasusuklaman ang isang taong handang maging demonyo para lang protektahan siya? Dahan-dahan, lumambot ang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumayo ka, Hiraya. Mahinang sabi niya. Agad na tumayo si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko pa alam kung kaya na kitang patawarin sa sakit, pag-amin ni Tala. Pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit at nagpapasalamat ako.
Isang maliit na ngiti, isang tunay, magaan na ngiti, ang unang sumilay sa mga labi ni Tala sa loob ng napakatagal na panahon. Para kay Hiraya, ang nangiting iyon ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Hiraya. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon na dating malamig at tahimik ay nagsimulang magkaroon ng kaunting init. Hindi na si Alon ang umuuwi gabi-gabi, kundi si Hiraya. Nag-uusap sila. Sa simula, iilang salita lang. Pagkatapos, mga kwento tungkol sa 10 taong lumipas. Muling binubuo ni Hiraya ang tulay na winasak ng kanyang pagkukunwari. Isang gabi, dinala niya si Tala sa kanyang opisina, ang kanilang opisina ngayon. "Tingnan mo ito," sabi ni Hiraya. Itinuturo ang mga dokumento. Ito ang pruweba na nilinlang ni Solara, ang tatay mo, para pirmahan ang mga loan agreement na yon. Tinitigan ni Tala ang mga papel. "Naaalala ko, bago mamatay si tatay, lagi niyang sinasabi na may mali sa mga numero, pero hindi siya pinakinggan ni Tita Solara. Isang mahalagang impormasyon, isang patotoo. Tala, mas kilala mo sila kaysa sa akin. Baka may alam kang kahit ano, kahit gaano kaliit, na makakatulong sa atin," sabi ni Hiraya. Hindi na si Tala ang dating babaeng takot at tahimik. Ngayon, may apoy na sa kanyang mga mata. "Mayroon?" sabi niya. "May itinatagong aklat si Mama Solara. Isang maliit na itim na aklat. Nandoon niya isinusulat lahat ng kanyang sikretong transaksyon. Ang impormasyong yon ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Hiraya. Ngayon, kumpleto na ang kanyang kaso. Ngunit habang nagiging mas malapit sila, si Doña Solara naman ay nagiging mas desperado. Wala pa rin siyang nakukuhang pera mula kay Alon. Ang kanyang mga credit card ay nade-decline na. Ang kanyang mga kaibigan ay iniiwasan na siya. Isang hapon, habang magkasama sina Tala at Hiraya sa sala at nagkakape, isang simpleng gawain na parang isang pangarap lang dati. Tumunog ang telepono ni Hiraya. Itinapat niya ito sa kanyang tainga at inilagay sa loudspeaker para marinig ni Tala. "Alon, iho," ang matamis ngunit makamandag na boses ni Doña Solara ang narinig nila. "Anong kailangan mo, Solara?" Malamig pa ring sagot ni Hiraya. Pinapanatili ang kanyang karakter. "Nag-iisip lang ako. Mukhang hindi masaya ang anak-anakan ko sa'yo. At alam mo, may mga sikreto ang pamilya namin. Mga sikretong maaaring makasira sa pangalan ng mga Degavi kung malalaman ng publiko. Pagbabanta nito. Halimbawa, ang tunay na pinagmulan ng asawa mo." Nanigas si Tala sa kanyang kinauupuan. "Magkita tayo bukas," sabi ni Solara. "Sa bahay niyo. Pag-usapan natin kung magkano ang halaga ng katahimikan." Pagkatapos ng tawag, tumingin si Hiraya kay Tala. "Huwag kang mag-alala. Inaasahan ko na to." Ito na ang huling galaw niya. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng kailangang protektahan. Isa na siyang reynang handang lumaban para sa kanyang kaharian. "Harapin natin sila," sabi ni Tala. Ang boses ay matatag. "Magkasama." Ngumiti si Hiraya. Ito ang Tala na matagal na niyang pinapangarap na makita muli. Kinabukasan, dumating sina Doña Solara at Sinag sa mansyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at pagtitiwala sa sarili. Akala nila, hawak nila sa leeg si Alon Degavi. "Sa tingin ko, oras na para pag-usapan ulit ang mga kasunduan. Son-in-law," sabi ni Solara, naupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ngumiti si Hiraya, isang ngingiting malamig at mapanganib. Ang huling pagkakataon na gagamitin niya ang maskara ni Alon. "Tama ka, Solara," sabi niya. "Oras na nga." Sumenya siya. Mula sa kabilang silid, lumabas ang kanyang mga abogado. At kasama nila, 2 unipormadong pulis sa
Tala ang nangiti sa mukha ni Doña Solara ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at bahagyang takot nang makita ang mga pulis. Anong ibig sabihin nito, Alon? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Isa ba itong klase ng pananakot? Hindi ito pananakot, Solara. Sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ito ay paghuhukom. Isa sa mga abogado ni Hiraya ang humakbang pasulong, hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento. Doña Solara Rocaverde, kayo at ang inyong anak na si Sinag Rocaverde ay formal na inaakusahan ng pandaraya, pamimeke ng mga dokumento at estafa. Nagsimulang basahin ng abogado ang mga detalye, ang mga pekeng loan agreement na ipinapirma sa ama ni Tala, ang mga bank account kung saan inilipat ang pera, ang mga ari-ariang ibinenta nang walang pahintulot. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kasinungalingan ng mag-ina. Kasama po sa mga ebidensya ang mga kopya ng bank statement, mga notarized na dokumento, at tumingin ang abogado kay Hiraya. Isang video recording. Humalakhak si Doña Solara, isang tawang desperado. Walang katotohanan yan. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Wala kayong patunay. Ngumiti si Hiraya. Sigurado ka? Sumenya siya sa isang kasambahay na agad namang binuksan ang malaking flat screen TV sa sala. Lumabas sa screen ang isang video. Kuha ito mula sa isang nakatagong kamera sa isang restaurant. Naroon si Doña Solara, kausap ang isa sa kanyang mga kasabwat. Madali lang lokohin ang matandang yon, sabi ng boses ni Solara sa video. Tinutukoy ang yumaong ama ni Tala. Isang pirma lang niya, akin na ang lahat. Akala niya siguro pag-ibig ang habol ko sa kanya. Tanga! Ang buong silid ay napuno ng katahimikan, ang pangit na katotohanan na narinig mula mismo sa bibig ng may sala. Namutla si Sinag na parang isang papel. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa mga pulis. Sa isang iglap, ang kanyang pagkaganid ay napalitan ng purong takot para sa sarili. Hindi ko alam yan, sigaw ni Sinag. Itinuturo ang sariling ina. Siya ang may pakana ng lahat. Biktima lang din ako. Ginawa ko lang ang inutos niya. Sinungaling, ganti ni Doña Solara. Ang kanyang mukha ay nag-iba na, naging isang halimaw na puno ng galit. Ginamit mo rin ang pera. Mas maluho ka pa nga kaysa sa akin. Habang nag-aaway ang mag-ina, naglalabasan ng lahat ng kanilang mga sikreto at kasalanan, si Tala ay nanatiling tahimik na nanonood. Od sa tabi ni Hiraya. Walang galit sa kanyang puso, tanging awa at isang pakiramdam ng pagtatapos. Mayroon pa. Mahinang sabi ni Tala. Sapat lang para marinig ng lahat. Lumingon ang lahat sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang kaawa-awang anino sa sulok. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag. Naglakad siya papunta sa isang cabinet at kinuha ang isang bagay mula rito, isang lumang sulat. Bago mamatay ang tatay ko, sabi ni Tala, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Isinulat niya ito para sa akin. Hindi niya ito naibigay. Nakita ko lang ito sa mga lumang gamit niya. Dito, isinulat niya ang kanyang mga pagdududa kay Tita Solara. Ang kanyang takot na may ginagawa itong masama sa likod niya. Ibinigay niya ang sulat sa hepe ng mga pulis. Hindi man ito sapat na ebidensya para sa kaso ng pagkamatay niya, pero ito ang nagpapatunay na ang kasamaan ninyo ay matagal nang nagsimula. Humarap siya sa kanyang madrasta. At ngayon, dito na ito magtatapos. Iyon na ang huling dagok. Wala nang matatakbuhan si Doña Solara. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nilapitan siya ng mga pulis. Doña Solara Rocaverde, sumama po kayo sa amin. Habang pinoposasan, tumingin si Doña Solara kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam.
Hindi pagsisisi, kundi purong puot. Sinumpa kita, Tala. Sigaw niya siya habang pilit siyang hinihila palabas. Magsisisi ka. Mamalasin ka habang buhay. Hinding-hindi ka magiging masaya. Bago pa man makarating kay Tala ang mga salitang yon, humakbang si Hiraya at tumayo sa harap niya. Nagsisilbing panangga. Hinarang ng kanyang katawan ang lahat ng masamang salita, lahat ng sumpa. Napanood na lang ni Tala ang paglabas ng mag-inang sumira sa kanyang buhay hanggang sa mawala sila sa paningin at isara ang pinto. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Naramdaman ni Tala ang pagod. Ang bigat ng 10 taon ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit bago pa man siya manghina, naramdaman niya ang 2 mainit na kamay na humawak sa kanya. Tumingala siya kay Hiraya. Wala na ang alon de gavi. Ang nakatingin sa kanya ay ang Hiraya na puno ng pagmamahal. Tapos na, Tala. Bulong nito. Malaya ka na. Ang mansyon sa Puerto Hiraya ay hindi na naramdamang isang hawla. Sa paglisan ng mga anino ng nakaraan, unti-unting pumasok ang liwanag. Ngunit para kina Tala at Hiraya, ang tunay na kalayaan ay wala sa mga pader na yon. 1 linggo matapos ang pag-aresto, kina Doña Solara, dinala ni Hiraya si Tala sa isang mahabang biyahe. Walang tanong, sumama si Tala. Ang tiwala niya kay Hiraya ay buo na. Isang pundasyong sinubok ng apoy at panahon. Habang papalayo sila sa syudad, napapalitan ng lunti ang mga puno at bukirin ang matataas na gusali. Ang hangin ay nagiging mas sariwa, mas pamilyar. Hanggang sa bumungad sa kanila ang isang arko na may nakasulat na Maligayang pagdating sa Baryo Amihan. Ang kanilang bayan. Huminto ang kotse sa tapat ng isang maliit na bahay na medyo luma na, ngunit malinis at napapalibutan ng mga bulaklak ng bougainvillea. Ang dati nilang bahay. Ang tahanang pinagsaluhan nila ng tawanan at mga pangarap bago ito kinuha ng dilim. Binili ko ulit. Simpleng sabi ni Hiraya. Para sa'yo. Para sa atin. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa dalampasigan na nasa likod lang ng bahay. Ang parehong dalampasigan sa litratong nakita ni Tala sa opisina ni Hiraya. Ang buhangin ay kasing puti pa rin. Ang tunog ng mga alon ay kasing payapa pa rin. Umupo sila sa ilalim ng puno ng bayabas kung saan minsang nahulog si Hiraya. Ang peklat sa kanyang pulsuhan ay tanda na ngayon hindi ng sakit, kundi ng isang pangakong tinupad. Naaalala mo pa ba, Tala? Tanong ni Hiraya habang nakatingin sa papalubog na araw. Dito ko sinabi sa'yo na babalikan kita. Tumango si Tala. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Hiraya. Hindi ko yon nakalimutan. Iyon ang pinanghawakan ko sa loob ng 10 taon. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa kaysa sa karagatan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng mamahaling singsing. Ibinukas niya ang kanyang palad. Sa loob nito, isang singsing. Simple lang ito. Gawa sa pinakinis na kabibe na kumikinang sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng dapit hapon. Hindi ito isang kasunduan, Tala. Sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ito isang kontrata. Ito ay isang tanong mula sa puso ko, para sa puso mo. Kinuha niya ang kamay ni Tala. Tala, ang bituin ng buhay ko. Nahanap na kita sa dilim. Pwede bang ikaw na ang maging liwanag ko habang buhay? Pakasalan mo ako. Sa pagkakataong ito, sa totoo lang, ang mga luha na namuo sa mata ni Tala ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Wala nang salitang kailangan. Tumango siya, paulit-ulit. Oo, Hiraya, oo. Isinuot ni Hiraya ang singsing na kabibe sa kanyang daliri. Perpekto. At doon, sa ilalim ng puno ng kanilang mga alaala,
Sa harap ng mga alon na saksi sa kanilang pangako, hinalikan ni Hiraya si Tala. Hindi ito ang halik na puno ng pag-aalinlangan o takot. Ito ay isang halik na puno ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng isang kinabukasang sa wakas ay kanila na. Magkayakap silang nanatili roon, pinapanood ang paglubog ng araw. Si Alon, ang malupit na hampas ng alon, ay naglaho na, at ang natira ay si Hiraya, ang payapang dalampasigan, at si Tala, ang bituing matagal na nawala sa dilim, ay muling nagliliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Hindi na nila kailangan ng isang malaking mansyon, hindi na nila kailangan ng kayamanan. Dahil sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan. At iyon ay sa piling ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Hiraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali o maganda tingnan. Minsan, ito'y nagbabalat kayo, nagsasakripisyo at naghihintay sa tamang panahon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin na nakalaan para sa atin at ang bawat pangako, gaano man katagal, ay may kapangyarihang tuparin ng tadhana. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang inyong pakikinig, ang nagbibigay buhay sa bawat salita. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At ano ang aral na inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil nasasabik akong mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwentong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.